Ayan. Okay, mag-part 2 po tayo dito sa Walang Gutom Kitchen Food Bank na inulunsad ng PBBM administration na kaantabay po ang DSWD at yung kanyang may bahay na si FL Lisa po ang katuwang dito sa Walang Gutom Kitchen na ito. So ngayon, hindi ko maintindihan bakit inggit na inggit na inggit ang mga didilis at pilit nilang sinisiraan itong bagong programa ni PBBM na ang magbe-benefits po ay ang ating mga kababayan na especially yung mga sa street children, yung mga family na nakatira sa kalsada, at yung mga, alam niyo yung mga nag-a-apply pa ibang bansa, hindi ba? Kadalasan po, sila lumuluwas sa Manila na ang dala lamang is yung kanilang pamasahe and may baon silang pagkain. So, pag sila ay nagutom, pwede sila magpunta dyan. Hindi ko alam kung bakit nainggit sila dito at pilit nilang sinisiraan. Especially po itong yung baklita na ito, na hindi ko maintindihan kung bakit ano yung sobrang inggit at puro paninira po ang lumalabas sa kanyang bibig, no? So ngayon, pag-usapan natin itong programa na ito kasi po si Duterte before, ayan, na meron siyang Duterte Kitchen. Yan po ay pakain sa mga street children na nagpapakain sila ng lugaw 3 times a day. Lugaw po ha. Lugaw 3 times a day, may pamerienda pa yata. Hindi ko alam. Basta lugaw po. Siguro nung nagplano sila, yan lang ang kinaya ng mga utak nila, yung palugaw, no? Yan lang siguro ang naisip nila. Pang barangay. Usually naman pang barangay po naman talaga, di ba? Yung mga yung palugaw, di ba? Pa health center. So, pero maganda. Maganda po kasi nakakatulong sa mga street children, sa mga taong gutom, nakakatulong pa rin. Hindi natin sinabing pangit. Maganda, pero yan lang po siguro talaga ang naabot ng kanilang mga utak. Maganda siya. Ngayon, itong kay PBBM naglunsad. International class. International level. Food bank. Pa-rice, pa-ulam, pa-merienda, may pa-training pa po yan sa mga magulang. Nakita nyo naman, meron pang study room para sa mga bata, para natuturuan po sila. Diba? Kumpleto po yan. So ngayon, sinisiraan, pagpag daw. Naman talaga patawarin, no? Yan po ay inilunsad na kaantabay po ang mga private sectors. Ang mga like hotels, groceries, restaurants, diba? Nakita nyo naman yung mga sobrang gulay, prutas, meat na about to expire. So, diyan po inilalagay, diba? Isa pa lang yan, isang branch pa lang po yan. At plano pa nila magdagdag sa labas ng Manila. So, napakagandang programa, no? Hindi ko alam bakit naiinggit ang mga didilis na may magandang programa, international level, food bank. Siguro, kinukumpara nila, ay, may Duterte kasi lugaw lang. O hindi na po namin problema kung lugaw lang yung naisip nila. Pero maganda. Wala kami sinasabi na pangit ha. Pero kayo pilit niyo sinisiraan. Lalo na itong baklita na ito, no? Lalo na itong baklita na ito na nalaman ko 5,000 lang pala ang halaga ng pagkatao mo. No, 5,000 nakakahiya naman. Napakaliit. 5,000 pesos. Ang katapat pala ng pagkatao mo, nakakahiya naman sa family mo, 'di ba? Nakakahiya naman. Nakakahiya naman sa mga Pilipino, nagkakalat ka ng ganyan. Nagkakalat ka, nag-uudyok ka ng galit sa mga Pilipino sa halagang 5,000. Sa halagang 5,000, ibinenta mo na yung prinsipyo mo sa halagang 5,000. So, 5,000 lang ang halaga ng pagkatao mo, Day. Yun yun. Yun yung dumating sa akin na information. Napakalinaw. Okay. So kung 5,000 ang halaga ng pagkatao mo, ng prinsipyo mo, hindi na kita papatulan kasi hindi naman yung pagkatao ko is hindi siya 5,000. Wala siyang halaga ha. It's more than. Ito ang problema sa mga DDS vloggers, no. Ang tinatanim nila ang tinatanim nila sa mga followers nila is galit. Galit, inggit. Yun ang gusto nilang itanim doon sa mga nanonood sa kanila. Magalit kayo sa administrasyon na to. Lahat ng ginagawa nito is pangit. Lahat ng ginagawa nito is hindi mabuti. Ganun po ang itinatanim nila. Kaya nga para silang kulto kaya nga kulto ang tawag ko sa kanila kasi bine-brainwash sila ang itinatanim sa, which is bad, na ang itinatanim mo sa puso ng tao is galit, inggit, and gusto mong udyukan sila na bumalik sila sa nakaraan, sa administrasyong Duterte, which is not possible. Kasi ang buhay po natin is pasulong. Hindi po pa atras ang buhay natin, pasulong. We have to look forward. Kailangan mag-isip tayo ng mga positive, mag-isip tayo ng kung ano pa ang maitutulong natin sa gobyerno. Kung sino man ang dumating na susunod na presidente, kailangan tulungan natin kahit si Inday Sara pa yan ang susunod, hindi natin alam. So, puro lang tayo suporta. Kasi wala naman tayo magagawa eh. Yan na ang tinadhana. Yan na po ang nasa Book of Life.
na talaga magiging presidente, si PBBM. So, hindi po, ang buhay natin, hindi pa atras, tandaan natin, pasulong po. Doon tayo sa makakabuti sa ating mga kababayan. And, kaya super supporta ako kay PBBM ngayon. Kasi po, in 2025, mas malala po ang mararanasan. Hindi lang po sa Pilipinas. Napakaganda ng ginagawa ni PBBM ngayon, yung ginagamit niya yung natural resources natin, yung agriculture natin, di ba? Suporta siya, at yan, yung mga pakain na yan, napaka-importante po yan dahil baka I don't know, pero marami tayong naririnig at napapanood na baka magkaroon po ng food shortage sa mga darating na taon. So maganda po yung mga inumpisahan ni PBBM ngayon, yung suportahan po yung sariling atin, yung natural resources natin, at inuumpisa niya kung paano ma-feed yung mga tao na hindi kayang bumili ng pagkain po. Napaka-importante po niyan. Kasi malaking tulong po yan in future sa mga darating na taon, next year. Actually, next year is medyo mas grabe po ang mararanasan natin. Hindi lang naman sa Pilipinas, sa buong mundo po. Kaya dapat kung ano yung bawat nagagawa ng ating administrasyon, kahit hindi si PBBM yan, basta kung ano yung nagagawa ng maganda ng administrasyon, suportahan lang po natin. Yun po, para rin naman yan sa ating mga Filipino. At para naman kay Backlash, actually, naaawa ako sa iyo. 5,000 lang pala halaga ng pagkatao mo. 5,000 lang ang halaga ng prinsipyo mo. So, 5,000. So, isarado na natin yan. Hindi na kita babanggitin sa mga videos ko. Kasi 5,000 pesos, napaka-cheap naman ng pagkatao mo, Day.